Ayan. 1 hour after ng dinner. Mag-check tayo ulit. Kasi 'di ba nag-check na tayo kanina before kumain. Nag-check tayo. Tapos ngayon naman 1 hour after kumain, check ulit tayo. So dahil wala tayong cotton tissue yung gagamitin natin. And then syempre, mag-alcohol muna tayo. Ayan. Ito yung pangpunas natin. Siguro dito na naman tayo kasi parang sobra na dito, masakit na. So, ito na yung lagayan ng needle. Ito na yung alam niyo na kung ano. So, unahin natin itong i-assemble. Matulog ka na dyan, bata. Ikot lang natin. Saka ipapasok. Ayan. Ayan. And then, ikutin lang natin to. Ayan. Ayan yung needle niya. Ayan. Ayan. So, ito yung pipindutin. Ito. Tingnan mo. Ayun. Na may tunog. So, pag kailangan nyo ulit na para matusok, hilayin lang to. So, na-ready na natin. Ito na. Balik natin yung battery. Kasi di battery siya. Ayan, nag-on na siya. Automatic on. So, pwede rin naman natin siyang isaksak pag wala na tayong battery. So, lagyan na natin ng strip. Ito. So, syempre, ito yung isasalpak natin at dito natin ilalagay yung dugo. So, sasalpak na natin to. Salpak lang natin ng maigi. Ayan. So, pag meron na daw niyan, ayan, kita niyo yan, pwede na daw ilagay yung dugo. So, tutusok na tayo. Sukit. Dito naman. Parang sanay ako dito eh. Dito kaya pwede no? Ow. Ayan. Ay, dugo na kaagad. Saka natin. Ayan. Start. 1 hour after natin kumain. Oh my God. 226 yan. 2 yan, hindi yan 5. So, 126. Mali ba yung pagsalita ko? 126. So, medyo bumaba na tayo. Okay? 126. So, punasan na natin. Ayan. Then, alcohol ulit. Ayan. Punas. So, ayan. Simula kaninang umaga, ito yung result natin. Before kumain ng breakfast, 102. After kumain, 1 hour after kumain, 192. So, mataas. And then, nung lunch, before kumain, 76. So, parang gutom talaga ako nun.
or hindi naman sa gutom talaga, gutom lang, char. So, 1 hour after kumain, 146. So, medyo mataas. And then, parang konti lang kasi yung difference ng, ay yung haba ng pagkain ko ng lunch tsaka dinner. Kasi yung lunch ko, mga 2 p.m. na ako kumain. Ayun, 2 or 3. Hindi, oo tama, mga 3 ata kumain ako ng lunch. Tapos, nutong dinner, yun kanina mga 7:30 ata. So, konti lang yung difference siguro. Tapos, kumakain pa ako ng saging kanina at saka singkamas. Parang di nagda-diet mo. So, before ako kumain ng dinner, 98 yung result ko. Tapos, after kumain ng dinner, 1 hour after kumain ng dinner, 126. Yun yung result natin ngayon. So, medyo bumababa na siya. Kailangan pa rin mag-diet talaga. So, tinanggal na natin. Ilalagay natin dito. Tanggalin natin yung battery para hindi sayang. And then, syempre, wag natin kakalimutan ulit yung needle. Ayan. And then, itong tinanggal natin kanina, ibabalik natin para hindi, walang matutusok. Or hindi siya makakatusok, ganun. Ayan. So, ayan, nabalik na. Tatapon na natin to. So, the reason why kailangan i-check yung blood sugar ko before and after kumain para malalaman daw natin kung i-insulin or kung kailangan akong i-insulin or hindi. So, sana hindi tayo umabot sa puntong i-insulin tayo kasi mahirap yung ganun. Kasi sabi ng doktor ko, kung hindi daw kayang mag-diet or hindi bababa yung blood sugar ko, may possible daw na mamatay si baby. Or di kaya so dahil CS naman ako, so medyo okay lang pero lalaki daw yung baby sa loob ng tiyan ko. 3 months pa lang yung tiyan ko pero malaki na yung tiyan ko eh. Parang nasa 5 months na siya. Charot. Hindi, kasi last year meron akong PCOS. Tapos kahit anong diet ko, mahilig talaga ako sa kanin. So, kahit anong diet ko, mataba pa rin. Yun yung sabi nila, once na may PCOS ka daw, kahit anong diet mo, hindi ka papayat. Yun. So, diet muna tayo ngayon. Kahit na maya gutom tayo, buti na lang tapos na yung paglilihi natin. Kasi nung naglilihi ako, wala akong ganang kumain. Tapos, pero siyempre, nagugutom ka, mapili. Talagang pili yung kakainin ko. Pero ngayon, walang pili na. Tapos na yung paglilihi ko, thanks God. Yun lang. Bye-bye.